So, again, ulitin ko lang yung sinabi ko last meeting. So this will be our last topic for our finals. So, ang topic natin for today is numerical integration. So, ang coverage ng finals natin ay simula sa interpolation hanggang dito sa numerical integration. So, konting recap muna tayo sa ating discussion last meeting. So, numerical differentiation. So, ano nga ulit yung ating na-discuss last meeting? Ang ating finite difference formulas. So, sa under ng finite difference formulas, meron tayong tatlong formula, which is the backward, the forward, and the central. And for 2 points sa finite difference, meron tayong dalawang ways kung paano makukuha yung formula. Kung paano ma-derive yung formula. Yung unang way natin is through graphical. Then yung second way natin is through Taylor series expansion. And for 3 points naman, si Taylor series expansion yung ginamit natin. Okay po. So, tip ko lang sa inyo, aralin nyo yung derivation kung paano nakuha yung formula ha. Again, ulitin ko, aaralin po ninyo ha ang ating derivation kung paano nakuha yung formula ng forward, backward, and central. Okay? So, jump na tayo dito sa ating topic for today, which is numerical integration. So, anong learning objectives natin dito? So, our learning objective is to define what numerical integration is and what is its use. Saan ba natin to ginagamit and anong bang sinosolve natin when using numerical integration. Next objective natin is ano ba ang mga different techniques ng numerical integration. So there are 3 techniques that we are going to tackle in this discussion. First would be the trapezoidal rule, then the Simpson rules, and lastly, the unequal segments or integration for unequal segments. Okay po, so yun tatlong yun ang ating itatakel. So this topic would be quick discussion lang kasi yung topic for today, which is numerical integration, para sa akin, ito yung pinakamadaling topic in this sa numerical method. Madali lang din sa ulihin yung formula nito kasi may mga pattern naman yung formula dito. Ano po? Next would be ang ating third objective is to i-apply natin yung different techniques in solving mathematical problems or engineering problems. Ano po? So, jump na tayo sa first objective. So, ano nga ba ang numerical integration? So, numerical integration, also called numerical quadrature, is a technique used in analysis to approximate the definite integral of a function over a specified interval. So, ang numerical integration, it becomes necessary kapag mahirap na. Yung hindi na basta-basta natin mai-integrate. Ayan, sabi din dito, hindi na kaya ng mathematical methods. Hindi na basta ma-integrate ang expression na binigay sa atin. So, dito pumapasok si numerical integration. So, hindi lang sa mahirap. Minsan may sobrang, hindi naman sobra. Minsan parang imposible nang i-integrate yung ibibigay na expression. So, dito tayo papasok. Dito papasok yung numerical integration. Yun nga lamang, since numerical methods nga ay approximate values lang yung nakukuha natin, so dito sa numerical integration natin, again, ang ating mga sagot na nakukuha ay approximated value lang. So malapit lang dun sa sagot. Hindi natin makukuha yung true value. Magkakaroon tayo ng discrepancy or yun tinatawag nating error. Okay po. Next. Ano nga ba yung mga techniques? Again, yung sinabi ko kanina, trapezoidal rule, Simpson's rule, and integration of unequal segments. Ngayon, dito sa Simpson rule natin, meron pa tayong dalawang i-discuss. Kasi under Simpson's rule, there is a 1/3 Simpson's rule and the 3/8 Simpson's rule. So, matanong ko lang sa inyo, class, So, may familiar na ba dito sa tatlong ito? Or kahit sa isa dyan, may familiar na ba? Doon po sa dalawa po, sa trapezoidal Yun po. pong dalawang nauna. Okay, so itong dalawa.
So ito, Yes po. hindi nyo pa to natatakel? Hindi So, pa po. okay, sige. Pero itong integration of unequal segments actually, so, parang ang mas madali pa to kaysa dito sa dalawang to. Yung formula niya mas madali lang kaysa dito sa dalawa. Ano? So, huwag kayo mag-aalala. So, jump tayo sa trapezoidal rule. So, kumbaga, ito ay parang review na lang sa inyo. Ano? So, trapezoidal rule is a rule that evaluates the area under the curves by dividing the total areas into smaller trapezoids rather than using rectangles. Ano? So, ibig sabihin, kung ganito ang graph natin, again, si numerical integration pala ay ginagamit natin sa pagkuha ng area under the curves. Ano? So, kung ito ang curve natin and meron tayo ditong mga segment, yan, kunyari itong segment natin. So, we have, yan, kunyari, area 1, area 2, area 3. Ito yung mga gusto nating makuha ang area. Meron tayong tatlong segments. So, para makuha yung total area, di ba, pag-aadin natin si area 1, area 2, and area 3. So, paano natin kukuhanin yung area dito? According kay trapezoidal rule, parang gagawa tayo ng mga shape na trapezoid dito para makuha yung area nito. Ano? So, ang formula natin for the trapezoidal rule is delta x over 2 times the quantity f of x sub 0 or y0 to times plus 2 times y sub 1 plus 2 times y sub 2 and so on. Ano, hanggang sa makarating tayo kay last term natin, yung dulo. Ano? So, meron ba kayo napansin dito? So, lahat ng nasa gitna nila, merong numerical coefficient na 2. Ano? So, ganun lang yung formula ni trapezoidal rule. Ibig sabihin, basta lahat ng nasa gitna dito, meron tayong imumultiply na 2. So, we can rewrite this equation into ganito. Ano? So, yung trapezoidal rule is equal to itong delta x natin, katulad ng sa numerical differentiation, we can represent it as h. Ano? So, wag kayong malilito kapag sa problem natin ang nakalagay ay h, ha? H is also equal to delta x. Ano? Katulad lang yan ng sa numerical differentiation. Diba yung discussion natin last meeting? Sabi ko din, ang delta x natin pwedeng i-represent sa h. So, same lang din dito sa numerical integration. So, gamitin natin si h. Ano? So, h over 2 multiplied by the quantity since si y sub 0 natin tsaka yung last term wala namang numerical coefficient, pwede natin silang unahin. Ano? So, y sub 0 plus y sub n meaning ito yung last term, ano? Plus, since lahat namang na nasa gitna ay puro may 2, so we can write it as plus 2 times, nilabas lang natin yung 2. Ano? Yung y sub 1 plus y sub 2 plus so on hanggang marating natin yung second to the last na term. Okay po? So we can also use this formula para hindi na nyo imumultiply lahat ito sa 2. Ano? Next, itong h natin or si delta x, it can be solved as b minus a over n. So ano ba tong b tsaka ano tong a? Siya yung range ng x. Ano? So kung ito ang x-axis natin, sabihin natin ito si x sub 0, x sub 1, x sub 2, and x sub 3. Ano? So, ang range natin dito sa curve natin is from x sub 0 to x sub 3. Ngayon, itong a at b natin, ito lang siya. Yung first term natin, which is x sub 0, siya si a. Then, yung last term natin, which is x sub 3, siya si b. Ano? So, in this case, dito sa ating graph na to, delta x or h is equal to x sub 3 minus x sub 0. So, ano naman tong n? Ito yung ating interval. Ano? Interval, sorry. Ito yung ating kung ilang area na nagawa dito sa trapezoid. So, kung bibilangin natin, 1, 2, 3.
So interval pa rin naman ang tawag doon. So from x to 0, x sub 0 to x sub 1, isa. x1 to x2, dalawa. x2 to x3, tatlo. So ang n natin dito is 3. So ito yung formula natin dito sa curve na to when getting d delta x or h. Okay po. Punta tayo sa example ng trapezoidal rule. So example number 1, estimate the area under the curve. Y is equal to x squared. So we are given a function. Ito ang function natin, f of x. From 0 to 10. Then we are given a range. Range of x. Ibig sabihin, si 0 si A and si 10 si B. When n is equal to 5. Since given na naman tayo ng n, so ang first step natin dito, makinig ha. Kindly get pala your calculator, at sabayan nyo ako sa pagsosolve. Kindly take note na din. So, kunyari, wala pa tayong given sets of data na x and y. So, paano natin kukuhanin ang x and y? So, ang first step natin lagi is to get the h or delta x. Which is equal siya again sa b minus a over n. And since dito naman sa word problem na to, given naman si a, b, and n, we can simply substitute the values. So, 10 minus 0 over 5. So, ang value ng h natin is 2. Ano po? So, once na meron na tayong h, ang kailangan lang natin para makuha si x coordinate is si range ng x tsaka yung ating h. Meaning, kung ilalagay natin dito, so magsisimula tayo kay 0. Kasi yun ang a natin or x sub 0. So, ang x coordinate natin, ang unahan natin ay 0, i-add lang natin yung nakuha nating h. Which is 2. So, 0 plus 2, ayun, 2. Then, add ulit ng 2, add ulit ng 2, hanggang makarating tayo sa dulong x. Yung xn. So, in this case, labelan natin x0, x1, x2, x3, x4, and x5. So, hanggang x5 yung ating x coordinates. Po? Okay, once na meron na tayong x, makukuha natin ang value ni y by using the function. Sasubstitute lang naman natin dyan yung values ng x. So, kung 0 ang sa x sub 0, 0 squared is equal to 0 pa din. So, yun yung y0 natin. Pagdating naman kay x1, yung which is 2, substitute lang natin doon para makuha ang y1. So, 2 squared, 4. 4 squared, 16. 6 squared, 36, and so on. So, ganun lang yung pagkuha ng ating x and y coordinates dito. Po? Or, you can use the Caltech, yung calculator technique. Kung saan, sa inyong calculator, yung mode, tapos table lang. Ilalagay nyo lang naman to, tapos yung range natin, which is 0, 10, and yung ating steps, which is 2. So, lahat po ba marunong ng Caltech sa calculator? Yung yung table natin doon? Okay, so mas okay kung yun na lang ang gamitin nyo para hindi na kayo magso-solve dito, para mas mabilis ang pagkuha ng x and y. Next, once na meron na tayong data ng x and y, we are going to use the formula na. So, ilagay muna natin yung formula ulit. So, ang formula natin, again, ang trapezoidal rule is equal to h over 2 times the quantity y na una plus y na huli. Ano ba yung y na huli? y5 plus 2 times yung mga nasa gitna, which is y1, y2, y3, y4. So, y1 plus y2 plus y3 plus y4. Then, substitute lang natin yan. So, t sub n, ang n natin 5. So, t sub 5 is equal to, anong h natin? 2 over 2 times the quantity, y sub 0 natin, 0, plus yung huli, 100.
plus 2 times, anong mga nasa gitna? 4, 16, 36, 64. Then simplify. So ano pong sagot natin dito? Okay, so ang ating sagot is 340. Ano? So sa ibaba, 340 din ang nakuha. Yes po, sir. Okay. So for checking kung tama nga ba ang nakuha nating 340, i-input lang natin itong function na to sa calculator natin. Ano? Ilalagay lang natin yan na ganito, yung integral ng x squared dx. Then yung range natin is from 0 to 10. Since given naman tong range. Sige nga po, pakikuha nga po ng true value. Ano po ang true value natin dito? True value is equal to 1,000 over 3. Ano si decimal yon? 333.333? Okay. So 333.33 and so on. Ano? Yan, 33 and so on. So makikita natin, malapit naman yung sagot natin. So we can say that 340 is approximately correct. Ano? So for checking lang to. Hindi to necessarily kailangan kuhanin. Ano? Kahit ito lang ang ipakita. Ito ay kung hindi lang tayo sigurado na ito nga ba yung tama. Titingnan lang natin kung malapit. Okay po? Next. So, may questions po ba regarding sa example 1? Before we proceed pala. Okay, so madali lang ano. So, proceed tayo sa example number 2. Yan, kindly take note na lang po ano para may reference kayo kasi itong example natin dito wala nang solution. Okay? So isosolve na lang natin dito. So let's begin. Basahin ko muna yung problem. Ano? So the table below shows that the rate at which the water flows through a pipe into a storage tank. This rate is measured every 10 minutes. So itong every 10 minutes, from this word we can say na ang H natin is equal to 10 minutes. Ano? So may interval na nangyari na every 10 minutes. So we can say that as H natin yan. Estimate the amount of water that will accumulate in the first hour. So sinabi naman first hour. So ibig sabihin binigyan tayo ng range. Ano? Range from 0 daw, from 0 minutes to 1 hour. So ano ba yung hour converted to minutes? So 60 minutes is equal to 1 hour. Kaya up to 60 to ano. Then ang difference nila or yung delta x dito is 10 minutes. Kaya h is equal to 10 minutes. So, if hindi kayo naniniwala na ito ang h natin, pwede din naman nating isolve. Ano? So, using ulit the formula na h or delta x is equal to b minus a over n. Ano? So, ano ang ating b dito? Ito, 60. Ano? Substitute lang natin. Then, ano yung a natin? 0. Over, ano ang n natin dito? Sa tingin nyo, ano ang n dito sa ating problem? 7 po ba, sir? 7 ba? Ganito lang yan. Bibilangin lang natin yung interval. 6 So, po. isa, okay, 6. Ano? So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, 6 ang interval. So, yun na yung n natin. Ano? So, ganun lang. Simple lang naman. Ano? So, simplifying, h is equal to 10. So, same pa rin. Ano? We can say na 10 talaga yung interval. Yung h natin or delta x. Next is kung wala again given na y at may given tayong function dito, edi isosolve natin. Ano? Or you can use ulit the
calculator technique dyan sa calculator nyo. Ano? So, since meron na naman tayong given na y at ni x, we're going to solve na for the area or the amount of water. Ano? So, ito po ay mali. Gallon per minute dapat to. Gallon per minute. Okay po. Again, ang sunod nating step is to solve na the amount of water. So, lagay lang natin yung formula. Tn is equal to H over 2 times the quantity. Y una plus Y huli. So, in this case, labelan natin Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, and Y6. So, ang Y huli natin dito, ang huling Y ay Y6. Plus, again, 2 times yung mga nasa gitna ng first and last term, which is Y1, Y2, Y3, Y4, and Y5. So, summation ng nasa gitna. Then again, substitute lang yung mga values. 10 over 2 times the quantity 3.8 plus 6.2 plus 2 times 4.5 plus 6.2 plus 7 plus 7.5 plus 6.9. Then, simplify. Ano po sagot natin dito? 371 po. Okay. 371 gallons. So, wag po kakalimutan ang unit. Ano? Yung unit natin ay wag kalilimutan. Again, bakit naging gallons na lang? Kung titingnan natin, ito ay in minutes. Since ito yung x natin, ito ay delta x or h, kung saan ang unit niya is minute, then yung nasa gitna natin, puro y. Ang kanyang units is gallon per minute. So, gallons per minute times minute, cancel ang minute, gallons na lang. Okay? So, any questions with regards to trapezoidal rule before we proceed sa ating next technique? Naintindihan ba? Okay, kung wala namang tanong, proceed na tayo. So, second rule, which is the Simpson's rule, is one of the numerical methods which is used to evaluate the definite integral. So, meron tayong dalawang itatackle, which is the 1/3 and the 3/8 rule. Again, review lang ulit sa inyo kung na-tackle nyo na. So, bakit sila tinawag na 1/3 Simpson's rule and 3/8 Simpson's rule? Any idea po kaya kung bakit sila tinawag na 1/3 or 3/8? So, sila ay tinawag na 1/3 dahil ito tinawag na 1/3 kasi may nakamultiply na 1/3 h sa formula. Then ito, ganun lang din. 3/8 may nakamultiply lang ding 3/8 sa formula. Kaya yan lang naging tawag 1/3 and 3/8. So, proceed tayo again sa definition. So, ito hindi lang applicable to kay 1/3, pwede rin to kay 3/8. So, ito ay 1/3 and 3/8 Simpson's rule. A more accurate way to approximate the definite integral is using Simpson's rule. Here, the three consecutive points are connected by parabolic arc as shown below. So, tingnan natin yung graph. So, may parabola daw na nangyayari. So, ito ang titingnan natin. Isa, may parabola. Parabola 1 from dito sa area 02 natin. Then, another parabola nangyari dito and another parabola. So, connected sila by a parabolic arc. So, in this case, paano natin isosolve yung area under the curve? Pwede pa rin naman si trapezoidal actually. Yun nga lamang, hindi siya ganun ka-accurate kung i-compare mo siya kay Simpson's rule. Bakit kaya siya hindi ganun ka-accurate? So, we can see in this figure. Kasi sa figure na to, kung makikita nyo, kita nyo to, may lumabis na shaded area. Hindi na naman siya under ng curve, di ba? So, meron na agad discrepancy, may error na agad when using trapezoidal rule. Another one, kung kita nyo dito, merong gap.
Ano? So again, kung gagamitan nyo ito ng trapezoidal rule, talagang hindi siya ganun ka-accurate unlike kay Simpson's rule. Okay po? So, ibig sabihin, when comparing Simpson's rule kay trapezoidal rule, mas accurate si Simpson's rule. Ano? So, in this case, meron tayong, we are going to find the area under the curve. And dito sa figure natin, hinati siya into tatlong segments. Ano, which is the area 02, area 24, and area n minus 2n. Okay? So, paano ba natin kukuhanin yung area dito? So, again, to get the total area, pag-aadin lang natin lahat yan. And paano ba natin malalaman yung area ng isa't isa? So, ang formula for each area nitong tatlong ito ay ganito. Ano? So, the area of each segment is, so area 02. Bakit area 02? Kasi from x0, x1, and x2. Ano? y0, y1, and y2. Kaya siya tinawag na A02. Okay? Then is equal to, ayan yung sinasabi sa 1/3 Simpson's rule. Ito, may nakamultiply na 1/3. Kaya siya tinawag na 1/3 Simpson's rule. Or in short, since imumultiply din naman ng h over 3 na lang. Ano? So, lahat yan is h over 3 times y0 plus 4y1 plus y2. Again, ito na yung x natin. Ano? And yung nasa loob ng quantity, laging y. So, kung titingnan nyo, kung may mapapansin kayo, lahat ng area dito, lahat ng nasa gitna nila may coefficient na 4. Then, yung nasa tagiliran nila is may 1 na coefficient. So, 1, 4, 1. 1, 4, 1. Ano? So, ganun lang yung pattern dito. Eh, ang hinahanap natin is total area. So, yung total area natin, to get the total area, we are going to add each segment. Ano? Para makuha yung total area. Ngayon, kung may mapapansin nyo, dito sa area 02 and area 24, meron silang same term. Ano, yung last dito is y2 and yung una dito is y2. Bakit sila may parehas? So again, kung titingnan natin dito sa ating graph, ang simula ni A02 is from 0, 1, and 2. Nagtapos sa 2. Then, pagdating naman kay area 24, nagsimula naman kay 2, 3, and then 4. Ano po? So, parehas silang may 2. So, ibig sabihin, kapag pinag-combine terms natin to, so, kunyari, ito lang yung ipag-combine natin. Ano? So, total area ng dalawang to, so, A total is equal to, since parehas naman may H3, ilabas lang natin sila, H over 3 times the quantity, y0 plus 4y1 plus 2y2. Ano? Plus 4y3 plus, ito yung huli natin, y4. So, may napansin ba kayo na katulad sa trapezoidal rule? Kung makikita nyo, yung first and last term natin ulit is walang numerical coefficient katulad ng kay trapezoidal rule. Ano po? So, ganun lang dito kay 1/3 Simpson's rule. Wala ding numerical coefficient ang first and last term. Meron lang is itong gitna. Ngayon, kung mapapansin nyo pa, lahat ng may numerical coefficient na 4 ang nakamultiply ay puro add. So, we can say na 4 times mga y add. Ano, yung summation ng y add. Then, itong kay 2, again, kung titingnan nyo, ito, di ba, ito yung huli nito. So, ang kasunod na area nito, ito yung mag-uumpisa. So, we can say na lahat ng y na even is nakamultiply sa 2. So, summation ng y even times 2, pwede nyo nang ilagay. So, kung titingnan natin, kung kunyari mahaba pa itong formula na to, let's say dito. Ano? So, yan.
Kunyari ganito. At i-combine lang natin yung mga terms na pwedeng i-combine. Which is ito, y2, y2, y4 at y4 nandun, and so on. So again, kung mapapansin nyo, lahat ng add natin may numerical coefficient na 4. Then lahat ng even na y, lahat yan ay may coefficient na 2. So we can rewrite it as ganito. So ito lang yung naisulat ko dito. Ito lang din yun. So yan. Okay po. Or para mas maikli, pwede nating ilagay na h over 3 para mas maikli lang. Is equal to times yung unang y, then yung last na y, pwede nating unahin yan. Addition lang naman yan. Plus 4 times summation ng mga add na y. Y add. Plus 2 times the summation ng y na even. So kahit ito na yung formula. So ito yung y odd and y even. Okay po. So ito same lang naman to. Ito pa rin yan. Then ito pa rin yan. Ginanito lang. Pero ang ibig sabihin nito ay yung y odd and yung ibig sabihin nito ay yung y even. Okay po. So gamitin natin yung example para mas maintindihan natin yung formula. So again, katulad ng example number 2, wala na tong solution. So kindly take note. Or pwede nyo naman din picturean or screenshot na lang. Okay po? So in this example, determine the value of this expression using 1/3 Simpson's rule. And we have an n equals 10. So before pala we proceed, take note pala. Hindi ko pala na isama. So take note, yan, ito. Note that the n for this method should be even. So sa 1/3 Simpson's rule, ang n natin kailangan laging even. Sir, paano pag hindi even? Di hindi natin magagamit si 1/3 Simpson's rule. Simple lang yun. Hindi natin magagamit. So gamitin natin si trapezoidal rule. Okay po. So in this case, ang ating n dito even. So we can use 1/3 Simpson's rule. So in this case, ang lagi nating unang step when using trapezoidal and using Simpson's rule is to get the h. So kuhanin muna natin ang h natin. Again, yung formula ng h naman, hindi na nababago. Katulad pa rin sa trapezoidal rule, which is b minus a over n. And in this case, ang ating b is equal to 6. And ang ating a is equal to 1. Kasi ang standard nito is SBA f of x dx. Okay po? Kaya ang ating b, automatic kung ano yung nasa taas. Then yung a natin, automatic kung ano yung nasa baba. Okay? Since meron naman tayong b, a, and n, substitute na lang. So h is equal to 6 minus 1 over 10. So h natin is equal to 1/2 or 0.5. Okay? Since meron na tayong h, meron din naman tayong range na given, which is from 1 to 6 galing dito. Since may range tayo, may h tayo, we can get the x coordinate. So magsisimula tayo ay sa 1. So 1, then add lang tayo ng 0.5 kung ano yung h natin. So 1, 1.5. So sulat ko lang muna
And then 6 hanggang makarating tayo sa letter B natin which is 6. No? Once na meron na tayong x coordinates, we can now solve for the y coordinates. Ano? By simply substituting the x values sa ating given function na x, function of x. Ano? Makukuha na natin si y. Or using the calculator technique ulit. Ano? Tatype lang uli yan para makuha yung table. So, isulat ko lang muna yung values ng y natin. Ano? So, we have dito 8, 6, 5, 5, 372.7321. 4 is 560.75. Then 802. Point 917, 1105.6, 1475, 0.9205, then last one, 1920.5. Yan. Once na meron na tayong x and y coordinates, we can now use the formula by substituting the values. Ano? So, maganda, labelan muna natin to para hindi kayo malito sa pagsasubstitute. Ano? So, again, ang ating umpisa lagi na y ay y sub 0. Okay po, mahalaga to. Ang lagi nyong ilalagay dito na label sa umpisa ay y0 and x0. Kasi once na naging y1 to, edi maiiba na ang ating mga odd and even na y. Ano? So, laging y0 yan. So, ito lagi ang kasunod ang y1. Then y2, y3, and so on. Hanggang sa madating natin yung dulo. Yan. Ano po? So, again, paano nga ulit ang formula ng 1/3 Simpson rule? So, we can write it as integral the function of x dx is approximately equal to h over 3 times the quantity. Again, ang ating formula, yung unang term, y0, plus yung last term, y10, plus 4 times mga y. Ano nga ulit ang kasama ng 4? Y add. Ano? So, we can put it as y1 plus y3 plus y5 plus y7 plus y9. Then, plus 2. Again, ang numerical coefficient ng kasama ng 2 ay mga y even. So, y2 plus y4 plus y6 plus y8. So, yan na yung formula natin. Substitute na lang. So, sige nga po, pakikuha nga po ng value. Isama nyo, give me 6 decimal places. So, kuhanin pa yung decimal dito. Ano? So, ano po ang ating value dito? Sige. Okay, so 0.33 yung kasunod pa dito. So, ating approximated value is 2849.129533. Ano? So, ito na yung ating final answer. So, sige nga, i-compare natin dito sa true value nito. Pakikuha nga po ng true value nito. Titingnan natin kung talagang more accurate to kaysa kay trapezoidal rule. So, anong true value?
2849.125278. 5278. Ganyan Opo. ba? So kung titingnan natin, kung i-compare natin, dito siya sa decimal nagkaiba. Ano? So talagang napakalapit nung sagot niya. Unlike dito kay trapezoidal, ano? Ang hindi to. Unlike dito kay trapezoidal, whole number pa yung kanyang discrepancy. Ano? Kumbaga, andito approximately 7 pa yung difference niya. Dito sa ating Simpson's rule, ang kanyang difference ay ang error is 0.00 something lang. Ano? So, sobrang accurate na talaga ni Simpsons. So, ganun lang si one-third Simpsons rule. So, any questions po kung paano natin ginagamit si one-third Simpsons rule? Okay, so again, uulitin ko ha. Itong 4 natin, ang kasama ay mga odd. Then, yung kay 2, ang mga kasama ay even. And laging mag-uumpisa sa y sub 0 when labeling. Okay, so proceed tayo kay 3/8 Simpsons rule naman. Ano? So, general formula for 3/8 Simpsons rule is, again, kaya siya tinawag na 3/8 kasi may naka-multiply na 3/8. Ano po? Which is, again, 3/8 times h or 3h over 8 times the quantity y sub 0, yung una. So, pwede nating i-rewrite to as ganito. Ano? So, yung integral ng function is approximately equal pala. Is approximately equal to, so 3/8 or 3h over 8 times the quantity, yung unang y, again, plus y na huli, plus 3 times, ano naman to, summation na to. Ang ating nakalagay dyan is summation ng intermediate values. So, ano yung tinatawag nating intermediate values? Ano ba tong intermediate values na to? So, kung meron tayong given sets of data ng x and y, so kung lagay natin dito, kunyari lang to ha, x, y, so ito'y x1, x0, laging 0 o subscript magsisimula, x1, x2, x3, x4, x5, and x6. Then dito, y0, y1, y2, y3, y4, y5, and y6. So, in this case, ang ating intermediate value, kung ito ang ating first and last term, ang ating intermediate values ay lahat ng nasa gitna nila. Ano? So, ito ang intermediate values. So, in this case, kung ilalagay natin to sa formula, ang nandito ay plus 3 times y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y5. So, ito siya. In this case. Okay po. So, yun lang yung ibig sabihin ng summation na to. Ano? Lahat ng nasa gitna ng first and last y. Next, ano naman tong naka-minus na summation na to? Ito naman pong naka-minus na summation na to, ang ibig sabihin lang yan is minus, lagyan natin quantity ha, minus the quantity ng summation ng y na divisible by 3. Ano? So, in this case, kung titingnan ulit natin dito sa ating given sets na x and y, ito, plus 3
times y1 plus y2 plus y3 plus y4 plus y5. Ang naka-minus dyan ay quantity. Again, ang titingnan lang natin ay yung nasa gitna ng first and last term. Hindi natin pwedeng isali si first term at si last term. Ano? So, alin lang dito yung divisible by 3 na y? y3. So, yun lang ang ating ilalagay dito. Minus y3 lang. Ano? Okay po. So, kung kunyari hanggang 7 to, x7 and y7. And so, ang mangyayari, ito ang ating last. Ano? So, ang mangyayari dito sa ating formula, dito magkakaroon ng plus y6. So, ang ating ima-minus ay the quantity ng y sub 3 plus y sub 6. So, ganun lang. Yun lang yung summation nito. Lahat ng nasa gitna na divisible by 3. Ano? Dito. Yun na yun. Okay po. Then, take note when using 3/8 Simpson's rule, n must be a multiple of 3. Kasi once na naging hindi siya multiple ng 3, hindi na natin pwedeng gamitin si 3/8 Simpson's rule. So, any questions po with regards dito sa formula? So, kung wala, try natin sa example let's try it in this example. So, example number 4, again, wala tong solution sa handout nyo. So, kindly take note na lang. So, again, anong una nating step dito? Sige nga po, anong unang step natin dito? Finding h po. Okay. So, solve natin si h or si delta x, which is equal to b minus a over n. In this case, ganun pa rin naman siya. Katulad lang to ng example number 3. Using 3/8 Simpson's rule lang. So, h is equal to 6 minus 1 over, ang given natin na n is 12. Divisible by 3? Yes or no? Yes. So, we can use 3/8 Simpson's rule. So, over 12. So, h is equal to 5 over 12 to. Or, in this case, kapag dinesimal natin, 0.416666666 and so on. So, rounded off sa 4 decimal places, 0.4167. Now, sunod nating step. Kukuhanin ulit si x and y coordinates. So, magtatagal lang naman kayo dito sa numerical integration is yung pagkuha ng x and y coordinates kung hindi nyo gagamitin yung Caltech. Kaya mas okay, gamitin nyo na lang yung Caltech para madali. Kasi kung hindi nyo gagamitin, dito lang kayo magtatagal sa pagkuha. So again, from 1 to 6. So 1, i-add lang natin lagi si 5 over 12. Take note ha, ang i-add ay si 5 over 12. Hindi ito kasi ito ay rounded off. So in this case, kung ilalagay natin sa table, ito kasi ay naging tanong na ng mga naunang section sa inyo. Sir, paano po yung ilalagay sa table? So, 4 decimal places na lang. 4 decimal places na lang. Then, i-round off nyo na lang. Basta ang i-add nyo ay si fraction or yung mahaba. Then, round off na lang. Okay po? Then, sir, paano naman po sa calculator kung ang gagamitin natin ay yung formula na ganito? Yung y po namin, sobrang dami. Mahahaba po yung values nila. Ang pwede nyong gawin sa calculator, 4 decimal places na lang para uniform tayong lahat ng section. So, kung isa-substitute nyo yung y values sa calculator using yung formula na ito, 4 decimal places na lang. Yung rounded off na lang para pare-parehas tayo ng sagot. Para magkasya din naman kahit papaano sa calculator natin lahat ng values. Okay po, malinaw po doon. Need ko po ng confirmation nyo. Malinaw po ba? Yes po. Okay, so may nag-yes na ha. Malinaw tayo doon. Again, 4 decimal places ang ilalagay sa calculator ng mga values ni y, yung rounded off na. Okay? Next, sige,
input ko lang muna lahat ng mga values ng x and y natin. Ano? So, kung ginamit nyo yung Caltech, madali na yon. So, 1 point. Katulad nito, itong mga 1.8333. So, on pa to eh. On. Ating gagamitin na lang, kung ilalagay natin sa calcito, 1.8333 lang. Ano? Same lang dito, kung ang value nito, 2.666666 and so on, ang ilalagay lang natin sa calculator, 2.6667. Okay ha? Linaw na doon. Then, doon pala sa calculator technique, sa Caltech natin, di ba may nilalagay tayo dong steps? Hindi ito ang ilalagay nyo ha. Ito, yung ating fraction. Fraction na lang ang gamitin nyo if ever man binigay sa inyo yung fraction. Ano? Yung sa pagkuha ng data natin dito sa table when using Caltech, yung mahaba or yung fraction. Then dito lang tayo sa table magra-round off and dito sa table na values nyo lang yung ilalagay na rounded off sa calcu. Okay? So balik tayo dito, 3.0833. Punta tayo dito, continuation lang to, hindi na nagkasya. May 5 pa pala dito. Yan. Then, yung y natin, then yung last two natin, 1544.6779. 1920.5. Okay? Once na meron na tayong x and y coordinates, sulat lang natin yung formula. So, integral of the function f of x dx is approximately equal to, again, paano formula? Since 3/8 Simpson's rule, may nakamultiply na 3/8. Then lagay lang natin yung h. Times, again, ilalagay lang natin yung unang y plus yung huling y natin. Kung saan dito, y0, y1, y2, y3, y4. And so on hanggang y12. So y0 plus y12 plus 3 times, again, ang nakamultiply dito is lahat ng intermediate ng y0 and y12. So dito is 3 times the quantity, y1 plus y2 plus y3 hanggang y11. Minus, again, yung naka-minus natin dito is
lahat ng y na divisible by 3 na nasa gitna pa rin ng first and last y natin. So in this case, ano po yung ating y na nasa loob dito sa parenthesis na to? Sige nga po, ano pong ilalagay natin dito? y3 plus y6 plus y9 plus y12. y3 plus y6 plus hanggang y9 lang. Ano? Again, Y9. hindi natin isasama ang first and last term. Dito lang siya, oh. Hindi natin yan iibuin dyan. Dyan lang siya. Okay po. Sige nga po, pakisimplify nga po ako dito. Ano po ang sagot? So, itong function na to is approximately equal to 2849 point. O, ano yung kasunod pang decimal kung sakali mang ito yung sagot? Di ko na sure kung ito nga pa rin ba yung decimal eh. Sige nga po, paki-compute nga po. Yes po. Sir, ang lumabas po sa akin ay 2849.128828. 1288? 8828. 28. Ano? So, okay pa rin naman. Malapit pa din naman. So, approximately, ito na yung ating approximated value. Ano? Okay po. So, again, kung i-compare natin siya dito sa true value, nasan yung sa example kanina? Yan, ito. Dito lang ulit siya nagkatalo. Ano? Doon lang ulit nagka-discrepancy. So, Simpson's rule talaga is approximately is more accurate than trapezoidal. Okay po. So, any questions po when it comes to 3/8 Simpson's rule? May tanong po ba? Okay, so again, ito na yung solution dito. Detailed na yan. Ano, substitute na lang. Kailangan nyo lang i-substitute when it comes to exam, ha? Huwag kalilimutang i-substitute kung pababayaan ganyan. Okay? So, proceed na tayo sa ating last technique. So, ito na ang ating last discussion for this semester. So, integration of unequal segments. Ano? So, sabi nyo nga, hindi nyo pa ito natatakel, pero actually, madali lang to. Ano? So, parang mas madali pa ito sa naunang dalawa. So, ganito lang yung formula niya. dx to ha. Hindi yan df. dx dapat to. So, the integral ng function of x dx is approximately equal to
So, from the name itself, unequal segments daw. So, kung igagraph natin siya, ganito po ang itsura niya. So, let's say we have x and y axis. Then, ang ating function ay ganito. So, kung kunyari, ang ating unang point, sabihin natin dito siya tumapat. Then, ito ang ating x0. Then, sabihin natin, ito si x1. Then, ito ang ating second segment, x2. Then, ito ang x3. So, kung mapapansin nyo, yung distance dito, or yung delta x is not equal sa distance ng x1 to x2. So, we can say this is h1, h2, and h3. So, kukuha tayo ng sarili-sarili nilang h. Hindi na natin dito maa-apply yung h is equal to b minus a over n. Kasi nga, yung delta x ng bawat segment is hindi na equal. Okay? So, from the word itself, unequal segments. So, iba-iba yung h. So, ang ating formula for h na dito, kung sakaling h1 to, so kung titingnan natin, tingnan lang yung x. Delta x lang naman tong h1, or delta x1 is equal to, dito, x1 minus x2. And pagdating naman kay h2 is equal to x2 minus x1. Kay h3 is equal to x3 minus x2. Then sa hn natin, yung last term natin, kung sakaling madami pa yung segment, which is equal to xn minus 1. Then, kung ito ang ating point, so ito ay x0, y0, then dito mayroong point na y1, y2, and y3. So, ang ating formula, pagdating dito is, pag-aadin lang natin to, then yung average nila, so in this case, y0 plus y1, then yung average, then multiply nyo lang ng distance niya, which is h1. Yun na yung area ng segment na to. Plus, yung dito naman, y1 to y2, so we have y1 plus y2, then yung average nila, multiplied by yung kanyang distance ulit ng x1 to x2, which is h2. Plus, so on. So, ganun lang yung formula ng n-equal segment. Madali lang. Okay? So, gamitin natin sa ating example, itong mga formula na to. Mamaya na yung burahin. So, example number 5, determine the value. So, we are given this expression using unequal segments integration. And the values of x shown below is, hindi ito yung ating answer, mali ito. So, meron daw tayong given na values na x na. So, labelan lang natin. Ito si x0, x1, x2, and x3, x4. So, again, ang first step natin, katulad lang ni trapezoidal at saka ni Simpson, is to get the h. So, in this case nga lang, sa unequal segments, hindi lang isang h ang ating makukuha. So, kung dito sa example na to, meron tayong makukuhang 4 na h for each interval. So, again, ilan ang interval dito? From 0 to 1, 1 to 4, 4 to 6, and 6 to 10. So, 4 na interval. So, dapat 4 na h din yung makukuha. So, h1, h2, h3, and h4. Pagmaminusin lang naman po natin yan. So, in this case, ang h1 natin, 1 minus 0, is equal to 1. Then, sa h2 natin, 4 minus 1, 3. For h3, 6 minus 4, 2. And for ating h4, we have 10 minus 6, 4. Once na may h na ulit tayo, since wala pa tayong y, kuhanin muna natin yung values ni y. Dito, hindi na natin magagamit yung Caltech. We are going to substitute na. So, in this case, 0
Yes po? Sir, bali po, ganyan na lang po yung pagkuha ng age. Subtract na lang po. Oo, ganyan na dito. Sa ating unequal segment, isusubtract na lang. And kung makikita nyo, Okay po. hindi na pare-parehas. Ano? Kasi unequal segment na. Okay? So, any questions pa po? May tanong pa po bang iba? So, kung Wala na wala, naman po. proceed na ulit tayo dito. Ano? So, again, kukuhanin natin yung mga y coordinates. So, paano natin kukuhanin? O, substitute na lang dito. Ano? Mahihirapan lang kayo siguro kung hindi ganito yung function natin na given. Kasi yung function na given dito, madali lang. Paano kung may mga sign yan? Pero may calculator naman tayo eh. Ano? Pwede na lang natin dun i-input. Ano po? So, madali na yung pagkuha ng ating mga y coordinates. So, ang ating y dito sa y0, substitute natin 0 squared minus 1, negative 1. Then dito, 1 squared minus 1, 0. Dito, 4 squared, 16 minus 1, 15. Ano? 36 minus 1, 35. Then, sa huli natin, 100 minus 1, 99. So, once na meron ulit tayong x and y coordinates, meron na din tayong h, pwede natin gamitin yung formula. So, the formula ng unequal segment is approximately equal to, again, h1 times, since ito yung h1, ano yung mga kasama sa h1? We have, ito, may arrow naman eh. Ano? So, we have y0 plus y1, yung average nila, then i-multiply lang natin sa h2. Ano? Plus yung sa pangalawa naman, which is y1 and y2, ang kasama niya is h2, so h2 times y1 plus y2 over 2, and so on na yan. Ano? Hanggang marating natin yung dulo. Then, substitute lang natin. Anong h1 natin? 1. 1 minus 1 plus 1 negative 1 plus 0 over 2 plus 3 times the quantity 0 plus 15 over 2 plus 2 times 15 plus 35 over 2 plus 4 times 35 plus 99. Sige nga po, pakikuha ko ng sagot dito. Ano po sagot natin? $340 po ata. Okay, so approximately equal to sa 340. So sige nga po, i-compare natin sa true value dito. Pakikuha nga po ng true value. $323.33 po. Okay. So ang ating true value is 323. Tama po ba? 323? 323? Yes po. 0.333 and so on. Tama bang so on yan? Opo. Okay. So kung titingnan natin, medyo may malaking discrepancy ano. Parang 17, approximately equal to 17 ang discrepancy nila. Pero in this case, since unequal segment siya, tanggap na tong 340. Ano? Malapit pa rin naman siya. Ano? Yun nga lang, kung gusto nyo mas lumapit yung approximated value natin dito, using unequal segments, ang gagawin natin is dadagdagan natin yung mga segments para mas lumapit. Ano? So, dito hindi na tayo pwede maglagay dito. Bakit hindi na pwede maglagay dito sa lampas ng 10? Kasi ang range natin is from 0 to 10 lang. Ano? So, dito lang tayo magdadagdag ng mga segments sa gitna ng 0 at ng 10. So, kung kunyari gusto nyo mas lumapit sa yung approximated value, maglalagay kayo dito ng unequal segments pa rin. So, kung 0 to 1, sabihin natin 0.2.
Then dito, 2.3. Ano? Then dito, 5.2. Oh. Then dito, 8.7. Ano? Then, kuhanin nyo lang yung values ng y nila dito. Ano? Yung y dito. And kung itatry nyo yan, mas lalapit yung sagot natin dito. Okay po. So, any questions po when it comes to unequal segments? Wala naman. Okay, so kung wala, dito na natatapos ang ating discussion. So, ano ba? Announcement na lang. Mag-announcement na lang siguro ako. So, again, ulitin ko, ang ating coverage sa finals is simula interpolation hanggang dito sa numerical integration. Mas madali yung topics natin finals kaya compared sa midterms. Next, ano pang sunod na announcement? May klase pa ba kayo next week? Yes po. Aralin nyo na. Pwede siyang masama. Yung derivation dun sa ating numerical differentiation, aralin nyo na. May questions po pang iba? Kailang sir, possible po midterms, finals po. Ano yun? Full date po ng finals. Sa amin kasi wala pang binibigay, pero dun sa syllabus nyo, week 17 ba or 18? So, maalin lang dun. So, may questions pa po bang iba? So, again, kung wala na, may klase pa ba kayo next week? Parang next week, foundation week nga ba? Tama ba? Foundation week. May balita ba kayo kung may klase pa ng Sabado and Linggo? Or wala? So, kasi kung sa akin naman, since tapos na naman tayo, kahit hindi na tayo mag-meeting, okay lang po sa inyo? Okay. Sige. Wala pa po, sir, update po about sa conduct po ng class. Okay, sige. So, kung wala na po kayong tanong, thank you na for attending. So, ito na yung ating last discussion. So, you can leave na po.